Eh, meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga pasimuno nitong Oplan Tokhang eh. Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign. Ako po, talagang malaki yung papel ni Bato de la Rosa, no? Dito sa patokhang-tokhang nila. It's illegal drug, in which is tok-tok hangyo, meaning tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at nagbibinta. Eh kaso ho, mga kababayan, yung maliliit lang ang kawawa. Yung malalaki ay masaya pa din ho hanggang ngayon. Sabi niya, kinapa ninyo, iyon niya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage Davao pa lang ho yun. Bagay, hindi ho nakakapagtaka mga bossing. Kung maalala nyo si Baste Duterte, di ba, last year yata yun, mga kababayan, in-announce sila na laban kontra, di ba? Tapos, yung araw, 7 o 8 ang tegi agad. na patay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na Tokhang kinalaunan. Separate from Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Nag-investigar ba yan? Si Vice President Tambanoslo, Sara? No. Talagang si BP Sara ang dinidiin, ano? Oh. Kung mga nakabot na pangandoy. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Ngayon, ayan, si Las Cañas na nagsasabi. Mukhang mauugnay na. Sabi ni Kian, oo, si Baste, sa loob ng 24 oras, 7 ang tegi. Oh. Naku, Kian, huwag kang magpapakita kay Chi One Squad forever. Mahilig yan sa maganda. Oh. Sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon. Hindi na kailangan ng death squad para doon sa mga kaya niyang gawin. Grabe talaga sila. Lantaran! Laban sa kanya. Pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga shabu laboratory sa Davao Region. Wow! Madami daw. Ayon po, ayon po sa balita ng GMA ba yan? Kung di ako nagkakamali. Nagulat ako doon Ngayon ko lang din kasi napanood to. No? Sabi po ni Las Cañas, may hawak na mga shabu laboratory si dating Pangulong Duterte. Para saan yung Oplan Tokhang? Kung totoo yung sinasabi ni Las Cañas, mga kababayan, para nga naman talaga, no? Sa pagprotekta doon sa kanilang negosyo kung sakaling ganun nga. Tuloy. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Speaker Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero
Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory na Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Uy! Buloyski! Sa bagay, naalala nyo ba, mga kababayan, yung napakadami daw beng-beng ni Buloyski? Magtataka kayo kay Buloyski. Kung hindi ako nagkakamali, 18 yung armas ni Buloyski. Pero in fairness naman po, mga bossing kay Buloyski, yung 18 na yon ay nagkaroon naman po. 18, 17 o nandyan lang po, 19. And meron naman pong mga lisensya yon dati, mga kababayan. Pero parang wala na daw, nabenta na daw lahat yun yata. Magbiyahe si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte, pero dati na rin niyang tinatanggi ang alegasyong mayroon siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Sabi ni Michael Ella Rose, alhas, kunwari galit sa mga adik, yun pala sila nagpapalaganap. Hindi rin kasi nakakapagtaka, dikit na dikit sila sa China. Yung mga connection mga kababayan, sabi ni Cristina Catherine Garcia, bakit kasi iboboto pa ng mga Pilipino ang mga China leaning? Dapat maging smart na at iboto ang mga nararapat at may alam sa batas. At kumbaga, pro-Pilipinas mga bossing. Itinatanggi nung mga napapangalanan ng mga pro-China na pro-China sila. Itinatanggi. Bakit to? Election ngayon Nakikita nila doon sa mga comment section, nakikita po nila doon sa mga tawag dito? Social media na ayaw ng mamamayang Pilipino doon sa mga pro-China. So sila naman po, kanya-kanya po silang tanggi ngayon, mga bossing. Kasi nga, election, baka sakali na manalo. Pero, ang kagandahan ngayon, mga bossing, ay alam ng mamamayang Pilipino at markado sa mamamayang Pilipino yung mga pro-China na mga tumatakbo. Porsyon na ang mga district, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, Wow! at anong kulay ng sasakyan. Sige, bulit si pabaya mo lang yan siya, mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis siya pasensya ko, gabi mo, bahala sa sumuti. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go, Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas. Para sa GMA Ayun naman pala. Sabi ni Bato de la Rosa, malinis ang konsensya ko. Kung ganyan kalinis ang konsensya mo, yung patawag pa lang doon sa Kongreso para malaman yung inyong panig, ay nako, pinatulan nyo na yan. No? Nagmadali na kayo na magsalita para ipagtanggol ang inyong sarili. Kaso, ang nakikita natin, mga kababayan, panay po sila iwas. Di ba, Ma'am Opel, Christian Bong? Panay po sila iwas. Ayaw nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. O baka mahihirapan po kasi sila. Mga boss chief. Mahirap po yan, ha? Napakahirap po. Tapos yung sasabihin mo, wala po, hindi po totoo yung reward system. Tapos biglang ipe-play nung congressman na, eto, sinabi mo 2019, baka mapayuko na lang si Bongo. Mapagano na lang ho.
Ewan ko kung, yun, yung mga ganun ho kasi, mahirap ipaliwanag yun. Yun yung mga dahilan po na nakikita ko kung bakit sila Bungo po, kahit na paulit-ulit mo na hong pinapatawag doon sa Kongreso, hindi ho makapunta. Mga boss chief amo, sir. Di ho ba? Anyway, 950 viewers. Yung iba, ano na lang, replay na lang. Isang mabilisang shoutout tayo diyan sa comment section. 1 minute, Nandiyan si Ma'am Delia Rosario, si Ralis Carlenga, si Ma'am Opel, Christian Bob, si Rokan Saki, si Chi One Squad Forever. Nandiyan din si Eduardo Hernando, sabi niya, ha ha ha. Si Shiro Kansaki, sino pa? Leo Glenn Tumala, galit sila sa mga adik. Pag di sa kanila kumukuha, takot malugi. Sabi. Nandiyan din si Ma'am Brenda Barton. Huli man ay nayahabol din. Si Ernie Makagaling. Tata Miyong. Mariel Modesto, pambansang nanay survivor. Si Rose Manyo, Maritel T. Ang dami niyo pala dyan. Haide Pantino, Christy Jam MG. Sino pa? Meron pa ho? At shout out sa lahat ng mga nandiyan sa ilalim, no? Rose Manyo. Okay na po. Hil Dagot. Maraming salamat and God bless po sa ating